Okay, so hintayin lang natin ng 8:47, 1 minute pa. Baka may a-attend pa. So again, hello everyone. Good morning. Rinig po ba ako and kita po ba yung aking PowerPoint? Okay. So for today, so yung finals natin until ano na lang, until dito sa chapter 6. So hindi na tayo magcha-chapter 7 and chapter 8. Kasi bakit? Medyo mahirap na po kasi yung 5 and 6. Then yung 7 and 8, mas mahirap pa. Kasi moment of inertia, centroid, then sobrang lurik or sobrang medyo complicated na yung mga formulas and solutions doon. So, sabi namin, napag-agrihan naming tatlo na sige hanggang chapter 6 na lang tayo. And para mabigyan na rin namin kayo ng time para makapag-aral kasi magpa-finals na. And baka sabihin nyo na, ma'am, meron pong problem set kami sa gantong subject, blah, blah, blah. So, yon. And ngayon, yan. Yung for tomorrow, yung ating quiz 2, yung quiz 2 natin is until doon sa last week lang nating discussion. Hindi natin to isasama. Yung statically indeterminate and yung ating thermal stress. Okay, so bali hanggang elastic, chapter 5 to elastic deformation lang. Yung chapter 6 na kalahati. So sige, start na tayo. So chapter 6, so ito yung kalahati ng chapter 6. So statically indeterminate actually loaded member. So ano nga ba yung statically indeterminate? So ito yung structural element where the internal forces or reactions cannot be determined solely from the equations of equilibrium. So yung situation na to arises when yung number of unknowns natin exceeds the number of available equation or right, pure Tagalog, magtatagalog tayo. Kung yung ating number or yung bilang ng ating nawawalang or equation, sige, sorry, yung nawawalang unknown natin, okay, yung number ng unknown natin is mas mataas kaysa sa number ng equation natin, so yun ay statically indeterminate na. So ngayon, to solve such problems, iisip ka ng additional equations. So yung additional equations na yon based on the materials deformation. Kaya kita nyo meron dito deformation and compatibility conditions. Kumbaga, ang gagawin natin, maghahanap tayo or iisipin natin, ano ba yung compatibility conditions para makuha ko yung compatibility equation. So, yung compatibility equation, yun yung deformation natin. Halimbawa, meron akong dalawang unknown. Ngayon, ang available equation lang ay iisa. Masosolve mo ba yung dalawang unknown natin kahit iisa lang yung ating equation? Hindi po. Kasi kailangan natin ng dalawang equation para ma-solve yung dalawang unknown. So, sinasabi dito sa statically indeterminate, so statically indeterminate daw siya if
Dalawa yung unknown natin and isa lang yung available solution natin or equation natin. Eh, anong gagawin natin para ma-solve yung dalawang unknown natin? Iisip ka ng compatibility equation. Yung compatibility equation na yun yung deformation equation. So, yun lang yung statically indeterminate, actually loaded members. So, katulad nito, sa ating figure, 'di ba siya ay A and B. Okay, meron tayong fixed support sa dalawang dulo. Ngayon meron akong in-exert or in-apply na force P pababa, 'di ba? So anong tendency mo? Meron tayong fixed support sa magkabilang dulo. Ang material mo ba is mag-e-expand o magko-contract? So ano mangyayari? Ang material mo ay walang deformation, walang change. Hindi siya mag-expand, hindi siya magko-contract. No change yung material. Bakit? Kasi meron tayong dalawang fixed support sa magkabilang dulo. So, anong gagawin natin? Yun na yung compatibility equation. So, nakita nyo, ang hinahanap kasi dito, ano yung force A and force B nyo dito sa ating figure. Ano yung reactions at A and B. Eh ngayon, ang unang equation mo, itong nasa baba, yung summation of force at y is equal to 0. So, makukuha mo ba yon? Yun lang yung available equation natin. Or yung makuha ko yung dalawang value. Naisip mo, uy, yung deformation. Kasi fixed support siya, deformation is equal to 0. So, yun yung gagamitin mo. Ay, ano bang formula for deformation? Force times length over area times the modulus of elasticity. So, yun yung statically indeterminate, actually loaded members. So, mas maiintindihan nyo to mamaya sa problem solving. So, proceed na ako sa thermal stress. So, mabilis lang to. Thermal stress is equal to linear coefficient of thermal expansion times yung ating change in temperature and times yung ating original, okay? Original length ng ating member. So, ano ba yung thermal stress? Thermal stress is mechanical stress induced in a material due to changes in temperature. So, yung stress na yon arises when the material expands or pwede din contracts in response to temperature variation. Again, yung change in temperature natin can cause a body or a material to change its dimension. Pag pagbago ng temperature, halimbawa biglang tumaas yung temperature mo. Pag yung temperature increases, again, pag tumaas yung ating temperature, yung ating material will expand. It's either lalaki siya, hahaba siya. So yun yung reaction ng material natin pag mataas yung temperature. Pag mababa naman or bumaba yung temperature natin or if the temperature decreases, bumaba yung temperature natin, it will contract. Iikli, liliit yung ating material. Okay? Again, yung ating change in temperature can cause a body to change its dimension. Okay? So, pagtaas ng temperature, mag-e-expand, hahaba, lalaki, or kung ano man, basta palaki siya. Pag-decrease ng temperature, pagbaba ng temperature, liliit, iikli. So, yun. So, dun, hanggang dun lang yung ating chapter 6. So, may questions ba, clarifications before ako mag-proceed sa problem solving? Okay. So, wait lang guys. Pre-share ako ng screen.
Okay. So, for problem number 1, wala, yan. So, the steel rod shown in figure A has a diameter of 10 mm. So, it is fixed to the wall at A, and before it is loaded, there is a gap of 0.2 mm between the wall and at point D prime. So determine the reactions at A and B prime if the rod is subjected to an axial force of P is equal to 20 kilonewton. So neglect daw the size of the collar at C. So as you can see dito sa ating figure, okay? Dun sa figure natin, meron tayong axial or load P and meron tayong gap na 0.2 mm. Then, pag nag-exceed tayo sa gap na yan, nasa si fixed support na. So, nakita nyo, meron tayong dalawa ding fixed support sa dulo. Fixed support A and fixed support B prime. Ngayon, meron tayong gap na 0.2 mm. So, mamaya, i-discuss natin kung para saan ba yung gap na yan. So, first given. So, meron daw tayong gap. Sige, mamaya na yung gap. So, load P na 20 kilonewton. Then, yung modulus of elasticity na ng steel. So, sige. Yung gap na to, okay? Pag nag-exert ka ng force P, di ba? Pahila. Ngayon, papunta sa fixed support B prime. So, ano ba yung gap na yon? So, meaning yung gap na yon, yung 0.2 mm na yon, yun lang yung pwede mo or yung available space mo para mag-deform yung ating steel rod. Tama? Kasi hanggang dun lang eh. Pag until 0.2 lang yung binigay sa'yo kasi after ng 0.2 mm, meron ka ng fixed support. Bawal ka ng mag-expand ulit. Kasi fixed support na yung dulo, di ba? So ngayon, binigyan ka lang ng gap na 0.2 para mag-expand. So lagay natin yon, meaning yun na yung deformation mo. Yun yung maximum deformation natin. Diba? Para mag-expand yung ating steel rod kasi yun lang yung binigay ni problem or ni figure. So, find yung ano natin ay reactions daw. Pag sinabing reaction, force A and force B. Yung hahanapin natin. So, ngayon, draw ako ng free body diagram. Okay. So, iibahin ko yung nasa module ni, sorry. Ito is isang solution din. What if hindi ganon yung aking assumption ng arrowhead or hindi siya pa right, sorry, pa left. Kasi sa module nyo, dyan sa book, so magkaiba kami ng assumption. Kaya sadya kong hindi pinarehas yung problem 1 para makita nyo lang yung difference na nagva-vary lang sa sign convention. Doon sa assumptions. So, ngayon, assumption, so sabihin natin na to the right yung ating force A, okay? And yung ating force B to the left. Okay? Assumption yan. Kasi kailangan kong mahanap yung force A at force B daw kasi ang sabi dito, B prime. Ano daw yung reaction? Yung ano naman natin is reactions at A at and B prime. So ngayon, ito yung kukunin ko. So again, pwede nating sabihin summation of forces at x is equal to 0.
Yan. Right is equal to left. So left, we have force B is equal to force A plus 20 kilonewton. So ito na yung ating equation 1. Okay? Yan na yung equation 1 natin. Ngayon, ang sabi, statically indeterminate to. Bakit? Kasi meron po akong dalawang unknown, FB and FA, pero iisa lang yung equations ko. Wala akong isa pang equation. Iisa lang. Dalawa yung unknown. So, ito yung sinasabing statically indeterminate. Ngayon, iisip ka pa ng another equation. So, yung another equation na maiisip mo or yung additional equation na maiisip mo, yun ang tinatawag na compatibility equation. Ano bang pwedeng compatibility equations and compatibility conditions ko? Yung compatibility equation, nakabase yun sa materials deformation. Tatandaan, lagi ang compatibility equation pwede sa material deformation. Okay? Ngayon, ano ba yung material deformation natin? So, sabi kanina, meron daw po akong deformation na 0.2 mm. Ito, may gap ako. Binigyan ako ng gap na 0.2 mm. So, gagamitin natin tong deformation formula para ma-solve natin yung forces or yung reactions at A and B. Kasi iisa lang yung equation natin. Hindi sapat yung ating isang equation para ma-solve yung ating reactions at A and B. Again, hindi sapat yan kasi meron tayong two unknowns pero iisa yung ating equation. Ngayon, mag-iisip ka, compatibility equation. Ang compatibility equation, yun yung sa deformation. So, i-analyze mo lang kung anong deformation, kung paano yung paano yung deformation formula natin isisingit dun sa ating equation or dito sa ating problem. So, since ang ating deformation daw is 0.2 mm kasi yun lang yung binigay na space or binigay na gap sa ating problem. Meron lang daw tayong 0.2 mm na gap and after nun, fixed support. Pag fixed support, hindi ka na makakapag-elongate. Hindi na pwede siyang humaba ulit kasi fixed support na siya. So, deformation, 0.02 meters, okay? Kinonvert ko na into meters is equal to deformation, negative. Yung deformation sa FA, bakit po negative? Dito sa A. Kasi, yung arrowhead, pa-compress siya, 'di ba? Pag compression, negative yung ating deformation. Kaya nilagyan ko ng negative sign. Kasi compression, yung ating, ito, compression siya, 'di ba? Kaya negative. Next, FB. Okay? Ang FB natin, compression pa din. So, negative pa rin. Negative deformation ng ating B. So, ito yung magsisilbing equation number 2 natin. So, dito sa equation number 2, isi-simplify ko lang to Yung equation number 2 natin, simplify lang natin. 0.0002 meters is equal to negative. Ano ba yung deformation? Force times length over area times modulus of elasticity ng A minus force times length over area times modulus of elasticity ng B. 0.2 meters. So, check natin if nandito ba or kompleto ba yung given values natin. Force, ito po yung hinahanap. Length, may given na 400 mm and 800 mm. So, check. Area, given yung ating diameter. Tama ba? Diameter.
Yan, meron tayong diameter na 10 mm. Sorry, hindi ko na ilagay sa given. So, check. And yung modulus of elasticity natin, check. So, tama na. Yung forces lang yung ating unknown dito sa equation 2. So, substitute ko na siya. So, negative times FA times 0.4 So, ginawa ko na lang siyang, kinonvert ko siya into meters, ha? Over pi times 0.005 meters squared. Ba't nagkakaganto? Wait lang, ha? Aha. Times yung ating modulus of elasticity. So, ito ay 4. A pa lang to. And for B, we have FB times 0.8 meters over pi times 0.005 m squared times yung ating modulus of elasticity. So, simplify lang ulit natin siya. So, simplify ko lang, ha. So, magkakaroon ako ng simplified formula or equation. Negative FA times 0.4 meters minus FB times 0.8 meters. Okay? So, ito na yung ating simplified form ng equation 2 natin. Okay? So, ito yung gagamitin natin. Equation 2. Okay? Sinimplify natin yan. Gamit yung given values sa taas. Pagka-simplify, ito na yung equation 2. So, nakita nyo, meron na tayong FA and FB. So, from equation 1 and 2, so, isosolve mo yan simultaneously. Okay? So, pwedeng, wait, paano ba to? Delete. So, pwede mong ilagay yung ating equation 2 dun sa equation 1 or vice versa. Pwedeng ilagay mo tong equation 1 natin sa equation 2. So, lagay lang ulit natin yung ating equation 1 kanina. FB is equal to FA plus 20 kilonewtons. So, gagawin ko na lang itong 20,000 newtons. So, ito yung ating equation 1. So, ngayon, gagawin ko, itong FB na to, ilalagay ko dun sa equation 2. So, 3141.59 Newton meter is equal to negative FA times 0.4 meters minus FA plus 20,000 newtons times 0.8 meters. So, FA is equal to, solving for FA, negative 15,951.325 newtons. Or, in kilonewton, we have FA is equal to negative 15.951 kilonewton. Okay? So, for solving for FB, lalagay mo lang tong ating FA dito sa equation 1. Mas madali, no? Or pwede ding ilagay mo yung FA dun sa equation 2.
Parehas nyong or parehas yung mako-compute yung values for FB. So, FB is equal to 4,048.675 newtons or 4.0486 kilonewton. Okay. So, ngayon, ito na yung answers natin. Yan. And ito. So, negative value yung FA. Eh, ma'am, bakit dun sa aking module, positive po yung FA? Ba't po sa inyo negative? Kasi po, mali yung aking assumption. Ang FA ko is ang ginawa ko pa-right, 'di ba? Ngayon, mali nga yung aking assumption. So, gagawin ko siyang positive. So, FA is equal to 15.951 kilonewton to the left pala dapat. Kasi yung nasa module nyo, ang assumption niya is to the left yung arrowhead. Ngayon, ang inassume ko, yung FA ko is to the right. So, kaya siya ay nag-negative. Okay? So, ulitin ko. Step 1. Pag statically indeterminate, summation of forces, pwedeng X or Y, or pwede ding moments kung gusto nyo. After nun, iisip kayo ng compatibility equation, yung additional equation natin. Na yung additional equation natin, gamit yung deformation. So, yung deformation or yung equation 2, isi-simplify mo lang, okay? Since given naman yung lahat ng values, then pagka-simplify mo, so solving or solving simultaneous na lang. Okay, simultaneously. So, makakakuha kayo ng isang value, then yung isang value na yon, isa-substitute mo lang dun either sa equation 1 or sa equation 2 para ma-solve nyo yung isa pang unknown value. Any questions or clarifications for problem number 1? Okay. Next, we have problem number 2. So, the aluminum post shown in figure below is reinforced with a brass core. So, if this assembly supports an axial compressive load of 9 kip, apply to a rigid cap. Okay, yung 9 kip na yun daw ay nang-apply sa rigid cap. Determine the average normal stress in the aluminum and the brass. Take the modulus of elasticity ng aluminum natin na 10 times 10 cube KSI and yung ating modulus of elasticity ng brass natin na 15 times 10 cube KSI. So first, given. We have yung ating load na 90. Then, yung ating modulus of elasticity ng aluminum. Then, yung ating modulus of elasticity ng brass. So, yung ano natin is to find the average normal stress ng aluminum and ng ating brass. So, kung kanina, dun sa previous problem natin, dun sa unang problem, reactions ng ating at A and B. Pag reaction, forces. Eh, ito, normal stress. Ano bang formula for normal stress? Normal stress is equal to force over area. So, kailangan pa rin nating i-compute yung ating force. Okay? So, gagawin ko ay mag-redraw ko to. FBD. So, sabi, aluminum post to na meron tayong core. Yung core natin ay brass. So, meron tayong 9 kips. So, itong 9 kip na to, or yung ating compressive load, okay, zoom in ko siya. So, ang sabi dito, 9 kip applied to rigid cap.
Asan ba yung rigid cap? Ito, oh. So, yung 9 kips na to, naka-apply sa, or doon natin in-exert sa rigid cap. Ano meaning nun? Ma'am, anong meaning nung sinasabi mong naka-apply sa rigid cap yung 9 kips? So, meaning, di ba yung nasa loob, brass. Yung nasa labas, aluminum. Ngayon, ito, may cap pa rin yung dalawa, yung aluminum at saka yung brass, nasa iisang cup siya. Diba? Yung cup na yun yung in-applyan natin ng 9 kip. So, anong tendency niyan? Yung aking height, okay, ng aluminum at brass, pag nag-exert ako ng 9 kip, is equal yung deformation niya. Okay? Kasi, meron tayong rigid cap. Pagbaba mo or pag-apply mo ng load na 9 kip, since rigid yun rigid cap, equal yung kanyang deformation. O yung equal yung contraction siya. Kahit yan ay aluminum o kahit brass yan, equal pa rin siya. Kasi nagkaroon tayo ng rigid cap sa itaas. So, ano yung ating? So, lagay muna na tayo ng force. So, meron tayong force na aluminum dito. Since yung aluminum yung nasa outer natin, di ba? And yung core natin, yun yung brass. Okay? So, ito na yung ating magiging free body diagram. So, from free body diagram, pwede ka makakuha ng isang equation. Summation of F, kung kanina ay X, gayon, upward and downward forces, Y naman ngayon ang gagamitin mo. Is equal to 0. So, pwede siyang upward is equal to downward. Upward, meron akong aluminum force plus brass. Yung force natin sa brass is equal to 90. So, ito na yung ating first equation. Ano makikita nyo? Dalawa yung ating unknown. Iisa yung ating equation. Ngayon, iisipin mo, ano nga ba yung pwedeng additional equation or compatibility equation para dito sa ating next problem? Ano nga ba? Uy, may binigay si ma'am may binigay si problem na yung meron daw tayong rigid cap, na yung rigid cap, doon naka-apply yung 9 kip. So, anong sabi kanina? Kung doon naka-apply, kasi may rigid rigid yon. Yung deformation daw ng aluminum ay equal sa deformation ng brass. Ito na yung ating second equation. Okay, ito na yung compatibility condition. Kung kanina, yung sa previous problem natin, sa unang problem, nagbigay ka ng gap na 0.2 mm. Yun yung ginamit nating compatibility equation. Doon tayo nag-base. Ngayon, nag-base tayo dito sa rigid cap. Na pag yung rigid cap, doon ka nag-exert ng force, meaning, bababa yung rigid cap kasabay or equally bababa yung ating aluminum and brass. So, ngayon itong ating equation 2, so, isi-simplify natin. FL over AE for aluminum to is equal to FL over AE. Ito naman ay for brass. Okay? So, ngayon, tingnan natin yung length natin. Yung length ng aluminum and brass. Yung brass natin is yung core, yung nasa loob na orange. Pareha silang 1.5 feet. Diba? So, pwede ko siyang i-cancel out na lang para mas madali. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko, iiwan ko yung ating force or aluminum na force ng aluminum natin sa left side ng ating equation. Okay? Iiwan ko siya dito. And, ang mangyayari, i-cancel out na nga natin yung length times
AE ng aluminum. Okay? So, simplify pa rin natin. Force ng aluminum is equal to force ng ating brass times yung ating area ng aluminum times modulus of elasticity ng aluminum over yung area ng brass natin times yung modulus of elasticity ng brass. So, okay. Ito na yung simplified equation ng equation number 2. So, ngayon, yung given values, isa-substitute na natin dito sa equation number 2. So, FB, FAL is equal to FBR times yung area ng aluminum natin. So, ito yon. Aluminum daw ay 2 inch yung diameter. Ngayon, yung 1 inch doon is, yung diameter niya ay pang brass. Okay? So, gagawin natin, ima-minus natin. Area ng aluminum, so pi times 2 inch squared minus yung diameter ng brass. Over yung ating area ng brass. So, meron diameter ng brass na 1 inch squared times ang ating modulus of elasticities. So, given din. So, 10 times 10 cube KSI over 15 times 10 cube KSI. So, simplify again. FA or force ng aluminum is equal to 2 times force ng ating brass. So, ito na yung ating equation 2. Okay? Yung super simplified form ng equation 2, ito na. So, ngayon, ang gagawin natin, lagay ulit natin dito para makita nyo lang yung ating equation 1. Ating FAL plus FDR is equal to 9 kips. So, ito yung ating equation 1. So, solving for, ito na, yung FAL. So, lalagay ko yung equation 2 sa equation 1. So, 2F force ng ating brass plus force ng ating brass is equal to 9 kips. So, force ng ating brass is equal to 3 kips. So, solving naman ng force for aluminum. F sub AL is equal to 2 times yung 3 kips. We have 6 kips. So, nasolve na natin yung force ng aluminum and brass natin. Pero ang unknown natin is normal stress. So, sa normal stress, anong gagawin lang natin? So, normal stress is equal to force over area. So, unahin natin yung brass. Is equal to 3 kips over pi times 1 inch squared is equal to 0.955 KSI. Okay, so ito na yung ating isang unknown. Next, yung aluminum naman. Aluminum is equal to force over area. So, ano ba yung force natin ng aluminum? We have 6 kips over yung area natin, yung 2 inch, diba? 2 inch squared minus yung area ng brass natin. And yung ating normal stress ng aluminum ay equal sa 0.637 KSI.
Okay? So, ito na yung ating isang unknown. So, ulitin natin yung procedure. Summation of Fy naman to. Pwedeng summation of Fx, or halimbawa, tatlo. For example ha, pag tatlo yung unknowns nyo, ito kasi dalawa lang, di ba? Dalawa. Doon sa previous problem natin, dadalawa din yung unknown natin. Eh, paano pag tatlo? So, gagamit na kaya ng, so, mag-iisip pa kayo ng isang additional equation. So, or pwede nyong gamitin yung moments. Diba? Moments at C, at A, at B. So, pwede kayo makakuha ng isa pang equation dun sa moments. So, ngayon, dito, since dadalawa naman to, summation of forces at Y is equal to 0, then isip kayo ng compatibility equation based sa deformation niya or sa deformation condition natin. Eh, since sabi nga na rigid cap, pagbaba ng brass kasabay ng aluminum. So, same lang yung kanyang pagbaba. Okay? So, kaya inequate natin yung ating deformation ng aluminum sa deformation ng brass natin. So, from there, sinimplify natin yung ating formula since given naman yung values until mag-come up tayo dito sa force ng aluminum is equal to 2 times force ng brass. Okay? So, ito na yung super simplified form ng ating equation 2. Then, from there, yan. So, solving simultaneously. Makakakuha na kaya ng force. Then, yung force na yon gagamitin nyo para makuha yung normal stress nyo. Okay? Any questions or clarifications? Okay. So, next. So, try nyong isolve to later, itong problem 3. So, statically indeterminate to. So, yun nga sabi ko kanina, dadalawang unknowns yung dalawang problems natin. Ngayon, itong sample problem 3 natin, determine the force developed in each bar. So, meaning itong AB, CD, and EF. Okay? So, tatlo na yung ating unknown. So, iisip kayo, pwede siyang summation of force din, una. Then, moments. Then, yung compatibility equation gamit yung deformation. Okay? O, sige, try to solve this later. Then, next. Ay, okay. Yeah, dito tayo. So, thermal stress. So, the A36 steel bar shown in figure A is constrained to just fit between two fixed support. Okay, may fixed support na naman to. Hindi na naman since may fixed support, hindi na naman makakapag-elongate ang material natin. Hindi makakaibo. So, two fixed support when T1 is equal to 60 degrees Fahrenheit if the temperature is raised to 120 degrees Fahrenheit. So, determine the average normal temperature average normal thermal stress developed in the bar. So, first given, so we have T1 60 degrees Fahrenheit, T2 120 degrees Fahrenheit. And yung ating unknown ay normal thermal stress. Okay. So, ulitin natin. Pag sa temperature, pag tumaas yung temperature, okay, pag tumaas yung temperature, nakita nyo, T1, 60 degrees Fahrenheit is raised to 120. So, anong tendency niya? Pag pinataas natin ang temperature, mas hahaba dapat ang ating material or lalaki pa yung ating material. Eh ngayon, ang problema, nilagyan ng fixed support, yung magkabilang dulo. So, ang tendency, pag may fixed support? Walang change. No change.
hindi pwedeng humaba or umikli ang ating material kasi meron na po akong fixed support. Okay, tatandaan pag may dalawang fixed support sa magkabilang dulo, pinipigilan ng material na kahit anong force ang i-exert mo, walang change yon kasi may fixed support ka sa magkabilang dulo. So ngayon, gagawin natin. So, 'di ba? Ganito dapat 'yan. Since meron tayong fixed support, A and B. Yan. So, from here, schematic diagram. So, summation of force at y is equal to 0. Up is equal to down. Ito yung FA and FB. So, FB is equal to FA. Okay? So, ito na yung ating unang equation. Dalawang unknown. Iisang equation. So, iisip ako, paano ko ba maiisip yung compatibility equation? Ano pa ba? Okay? So, again, sabi mo kanina, ma'am, deformation ko is 0. Tama, deformation mo ay 0. Kasi, may dalawang fixed support sa magkabilang dulo. Paano mo yung equation mo? Paano ka magpo-formulate ng equation? So, sige, isipin natin to. So, gawa tayo ng isa pang schematic diagram. Ito yung B, and ito yung A. So, ang ginawa ko, inalis ko yung isang fixed support sa taas, yung nasa A. Inalis ko. So, imaginein natin. Okay? Inalis ko yung fixed support. Ang tinira ko lang yung fixed support sa B. Okay? Kaya may ganito. Ngayon, inalis ko yung fixed support. Ulitin ko, inalis ko yung fixed support sa A. So, ano mangyayari pag may change in temperature ako? So, mangyayari pag may change in temperature ako, since walang fixed support sa A, di ba? Walang fixed support sa A. Ano mangyayari? Tumaas yung temperature. Hahaba yung aking material. Kasi, inalis ko yung fixed support. Kaya pwedeng humaba yung material ko. Okay? Kasi nagtaas ako ng temperature. Pag nagtaas ng temperature, meaning nahahaba, lalaki ang aking material. So, ito yung tinatawag na deformation ng ating thermal. Okay? Thermal yun. Ay, ngayon, so, pataas yan, di ba? Dahil humaba, tumaas, nag-elongate. So, ngayon, ang gagawin ko, ibabalik ko yung fixed support sa A. Lalagyan ko ulit ng fixed support. Babalik ko. Yan. So, ano mangyayari? So, yung deformation ng aking force, okay, is pababa. Bumaba siya. Kasi, or bumalik siya sa original length natin. Kasi naglagay na ulit ako ng fixed support. So, anong equation ang makukuha natin? Deformation, or ang mapo-formulate natin, deformation is equal to 0, di ba? Deformation, or 0 is equal to deformation ng aking thermal minus deformation ng aking force. So, considering ang positive natin ay pababa. Ay, sorry, pataas pala. Yan. So, bakit pa kaya siya ay positive? So, positive ng pataas. Kaya ito ay positive yung ating deformation T kasi pataas to. Okay? And kaya to ay negative yung aking deformation ng force kasi pababa yun. Ang ating assumption is pataas ay positive. Okay? So, 0, ito siya. Kasi nga, bumalik sa dati, walang deformation. Nilagyan ko ulit ng fixed support.
So, ito yung gagamitin natin na equation number 2. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, isi-simplify natin tong ating equation number 2 ulit. So, paano mag-simplify? So, 0 is equal to, di ba, meron kanina tayong thermal stress. So, yung thermal stress natin, we have linear coefficient of thermal expansion times temperature change times yung ating length, original length, minus. Sa force naman to, FL over AE ulit. So, itong linear coefficient of thermal expansion, so since wala tayong given dito, hindi na tayo mag-graph or yung mag-graph pa, magte-table pa, kasi time-consuming din yun sa inyo. And, yun, ibibigay ko na lang yung value mismo pag sa finals. So, ang thermal coefficient niya, sige, i-simplify muna natin. So, itong FL over AE, lalagay ko lang sa kabilang equation or sa kabilang side. So, FL over AE. So, since negative, magiging positive kasi trinanspose ko sa kabila, L. Then, as you can see, yung ating length. Ano ba yung length natin? 2 feet. Diba? Wala naman change in length. Or, oo, hindi naman magkaiba yung ating original length. So, gawin natin, cancel out na natin yung ating length. Kasi parehas naman yung length nila. Next, ang gagawin ko, iiwan ko itong aking force sa left side ng ating equation. So, force is equal to linear coefficient of thermal expansion, delta T, times yung ating A, times yung ating modulus of elasticity. And from there, tignan natin kung mako-compute na natin yung force. So, linear coefficient of thermal expansion, ibibigay ko to. Temperature change, so meron to from 60 degrees Fahrenheit to 120. Area, given din itong 0.5 inch sa figure. So, check. And yung ating modulus of elasticity. So, ito ay, okay, hindi siya given sa ating problem, pero ibibigay ko or i-indicate ko na lang sa ating problem din. So, check. So, pwede nating i-substitute yung ating given values. So, force is equal to 6.6 times 10 raised to negative 6 degrees Fahrenheit times yung ating change in temperature minus 60 degrees Fahrenheit times yung ating area times yung ating modulus of elasticity. So, force is equal to 2.871 kip. Okay? So, ngayon, ang question naman sa atin, ang unknown sa atin ay normal thermal stress. So, normal thermal stress, so gagamitin natin yung force over area. So, may na-compute na naman tayong force na 2.871 kip over yung ating area na lang, yung 0.5 inch squared. So, mako-compute natin yung ating value for normal thermal stress na 11.5 KSI. So, ito na yung ating final answer. May question ako. Yes po. Hindi po ba yung module sa Ulit, sorry. Laksan mo ba eh? Yung module sa elasticity po, hindi po Yung ba yung module po sa... 29,000 raised to the Wait lang. Naririnig niyo ba siya ng ayos? Medyo mahina. Malakas yung background eh.
Hello po, hello po, hello po. Hello? Pakinig po ba, ma'am? Sige, medyo clear to kaysa Kung kanina. hindi po ba po yung A po ay 29 times 10 raised to 3 po? Hindi po negative po. 29 times 10 raised to 3. Wait. Alin? Yung sa FLAT po, yung ATA, It, yung E Opo, ma'am, yung 29 times 10 raised to negative 3 po. Hindi na po raised to 3 yan. raised to 3. Saglit lang ha. Check natin. Okay. Sorry. So, siya ay positive 3. Okay. Thank you. Yan. Okay. Thank you so much sa pag-correct sa akin. So, any questions, clarifications pa? Any questions pa? Clarifications? Okay. So, yan. Yun lang yung ating for finals. Dalawa lang, 5 and 6. Then, itong problem 2. Yan. So, ito is itry nyo. Yung ibibigay ko yung remaining time sa inyo. I think meron pa tayong 15 minutes. Yan. So, ito, try nyo yung sample problem 2. So, as you can see, tatlo din yung kanyang unknown. So, kung kanina yung sa ngayong problems natin, yung sinolve ko, dalawa lang. So, itry nyo yung sa tatlo. So, dito sa tatlo, again, ano bang una? Etong forces. Then, try nyo mag-moments kung kaya. Then, after moments, deformation. So, ganun lang. Step 1, step 2, and step 3. So, ang compatibility equation natin, nakadepende yun sa deformation conditions. Okay? So, yun. Tomorrow, quiz number 2 tayo. Quiz number 2, until ano lang tayo, elastic deformation. Hindi natin isasama tong statically indeterminate and yung thermal stress natin. Sa finals na to. Okay, so kung wala nang questions, clarifications, so try nyong isolve yung problem number 2. So thank you everyone and have a nice day. Thank you guys.